Ang taong iyon ay tahimik pa rin hanggang ngayon. Hindi ako namatay. Nagkaroon lang ako ng koma. Siyempre, hindi siya basta-basta kikilos. Pero kahit na maliit na tauhan lang, tulad ni Qin Yuan, ay nagsimula ng mag-alsa. Ang taong naglason? Paano siya makakapagpigil? Buti na lang. Matapos kayong malason ng gamot ni Meng Jiaoyan, pinalakas natin ang seguridad. Kung hindi, baka talagang namatay na kayo. Ngayon, panahon na para magdagdag ng apoy at piliting lumabas ang taong naglason. Sabihin sa ospital na maglabas ng critical condition notice. Ipaalam sa buong Qin Group na mamamatay na ako. Naiintindihan ko. Ginoong Qin, nagkaroon ng away ang pangalawang anak ninyo sa bar. Mukhang sinasadya siyang galitin ng kabila. Ginoong Qin, pupuntahan ko na po siya at isasama dito. Qin Ziang. Sige, usap na tayo. Tayo lang dalawa, one-on-one. Kapag natalo ka sa akin, luluhod ka at magsusorry sa akin. At aaminin mong ikaw ay isang taong umaasa lang sa pamilya Qin, walang kwentang basura. Tigilan mo na ang mga salita mo. Sa laban ngayon, siguradong ako ang mananalo. At ang luluhod at magsusorry mamaya, ikaw yan. Halika na. Hindi ko alam. Anong ginagawa mo dito? Sinong nagsabing makialam ka? Nagkagulo ka sa bar. Hindi alam ng manager kung sino ang tatawagan. Kaya ako ang tinawagan. Muwi na tayo. Qin Ziang, sino tong babae? At nakikialam pa sa'yo? Hindi ba't dahil lang sa sinabi ng babaeng to, aalis ka na? Kung ganon, yung laban natin, ikaw ang talo. Sinong may lakas ng loob na makialam sa mga gawain ko? Aksidente lang yun kanina. Kung hindi ka sang-ayon, subukan natin ulit. Wala kang pakialam dito, umalis ka na agad. Ko ang ate mo. Ang ate ay parang ina. Natural lang na dapat akong makialam sa mga gawain mo. Qin Ziang, ito pala ang ate mo? Cao Palin, na umakyat sa pamilya Qin, isang manok ng bundok. Sinasabi ko, ang pamilya ninyong Qin ay hindi na ba kayang kumilos? Ngayon, umaasa na sa isang babae para mamuno. Shuje, subukan mong magsalita ng masama ulit. Ikaw si Jishu, di ba? Hindi ko alam kung bakit kayo at ang aking bunso ay nag-away. Si Qin Ziang at ako ay nag-aagawan para sa huling private room ng bar na ito. At gusto pa niyang makipag-away sa akin. At tumaya siya sa akin. Ang mananalo ang magkakaroon ng private room na ito. Ang matatalo ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad. At aminin na siya ay isang walang kwenta. Kung gayon, dagdagan natin ang pustahan. Kung matalo ka, lumuhod ka, sa pamilya Qin at sa akin. Lumuhod at humingi ng tawad. Siya, kahit gaano karami ang idagdag mo sa pustahan, walang problema. Sa totoo lang, si Qin Ziang ay isang walang kwenta. Basura. Hindi naman niya ako kayang talunin. Sino ang nagsabing hindi kita kayang talunin? Ngayon, talagang babaguhin kita hanggang sa maghanap ka ng ngipin mo sa sahig. Dahil ako ang pumirma sa pustahan, natural lang na ako ang makikipagkompetensya sa iyo. Ikaw. Ikaw. Ginang Qin, ito ang pinakakakatawang biro na narinig ko sa taong ito. Hindi mo ba naiisip na tinanggap mo lang ang isang suntok ko? Kaya ang galing-galing mo na? Nung ikinumpara mo sa kanya, huwag mong ikahiya ang pamilya Qin. Ang ikinumpara mo sa kanya ay ang laban. Ang ikukumpara ko sa kanya ay ang laban din. At saka, paano ko nalaman na ikakahiya ko ang pamilya Qin? Siyempre naman. Sige, umalis ka na. Ito ay pagitan ko at Miss Shushiji. Ako ang bahala dito. Ginang Qin,
Makinig ka na lang sa pangalawang anak ninyo. Baka kasi masaktan kita sa laban. Tapos sasabihin nila na nambubuli ako ng babae. Ako? Mawawalan ako ng mukha. Huwag kang mag-alala, normal lang na masaktan sa isang laban. Kung may magkakalat ng chismis sa hinaharap, ang mga lumaban ang dapat magpaliwanag. Ginoong Shu, simulan na natin. Anong simulan? Nababaliw ka na yata talaga. Si Xu Shiji ang kampiyon ng Sanshou sa lungsod natin sa 3 magkakasunod na taon. Kilala siya sa pagiging brutal. Kahit ako, nahihirapan lang tumanggap ng suntok niya. Ikaw, isang babae, paano ka makakalaban sa kanya? Huwag kang mag-alala. Tiyak na mananalo ako sa laban. Boss Chu, sinabi ni Ginang Chi na lalaban siya sa'yo. Natatakot ka ba? Natatakot ako. Maraming mga eksperto sa taekwondo at judo ang hindi makalaban kay Boss Shu. Si Ginang Chin, payat ang mga braso't binti, siguradong babagsak lang kay Boss Shu. Baka nga sa bandang huli, makita pa natin si Ginang Chin na umiiyak at nagmamakaawa. Gago, gusto mong mamatay? Xu Shiji, bantayan mo ang aso mo. Ikaw, ang problema natin. Dapat lang natin solusyonan. Anong klaseng tao ang gumagamit ng babae? Meng Zhao yan. Ma'am, pakiusap ko. Ito ay problema ko at Xu Shiji, huwag kang makialam. Xu Shiji ay sinadyang naghahanap ng gulo. May masamang balak. Masasaktan ka. Nag-aalala siya sa akin. Sa tingin ko, ang batang mayaman ay may pag-asa pa. Sinabi ko na, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Ikaw ang asawa ng kuya ko. Kapag nasaktan ka, ang pamilya Chin ang mapapahiya. Maglalaban pa ba? Ang Chin Second Young Master at Chin Madam baka natatakot? Baka nagpapalipas ng oras? Kung Chin Ziang ay magtatanggol sa kanyang madam, pagkatapos, sasaktan ko ang Meng Zhaoyan Chin Ziang ay siguradong magagalit at lalaban sa akin. Pagkatapos, ako ang babawi sa Chin Ziang at ipapost ang video online. Ang reputasyon ng Chin Ziang na walang kwenta ay tuluyang mapapatunay. Nandito ang second young master. Bakit nandito rin siya? Kung ayaw lumaban ng Chin Second Young Master, pilitin siyang lumaban. Ako, Pigilan. Ingat. naku! Hindi na makakahabol. Paano kaya posible? Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang mga taong tulad mo. Bitawan mo ako? Napatumba niya si Xu Shiji at tinapakan pa sa ilalim ng paa. At, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero Xu Xiao, nabigo ka pa rin sa pagsalakay ng patago. Ang ating paligsahan, ituring na lang natalo ka. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Hindi talaga ito dapat bilangin. Ayaw umamin. Kaya ipapakalat ko ang nangyari ngayon, hayaan ng mundo ang humusga. Nabigo si Xu Xiao sa pagsalakay ng patago. Talaga bang ituturing natalo sa paligsahan? Sinadya ni Xu Shiji yan na galitin ang pangalawang binata upang talunin ang pangalawang binata. Upang mapahiya ang pangalawang binata sa harap ng marami. Ngunit kung ang bagay ng biglaang pagsalakay na nabigo, mapakalat, ang mapapahiya ay si Xu Shiji na at mas nakakahiya pa kaysa sa away. Sige, inaamin kong talo ako. Xu Shiji, dahil inamin mo ng talo, dali-daling lumuhod at humingi ng tawad, aminin na ikaw ay isang walang kwenta. Hindi naman ako natalo sa iyo. Ikaw ang hindi natalo sa akin. Ikaw ay natalo kay aking ate. Mrs. Chin, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo at sa pamilya Chin. Tinanggap ko na ako ay walang kwenta. Kung tinanggap ni Xu Shiji na siya ay walang kwenta, hindi ako makikipagtalo sa isang walang kwenta. Tumayo ka. Meng Zhao Yan.
Chin Z ang maghintay kayo. Ang dinanas ko ngayon babalik din sa pamilya Chin. Sinabi mo na tinalo ni Meng Xiaoyan ang nagtangka sa kanyang Xu Shije at naresolba ang problema ni Ziang sa isang salita. Mr. Chin, malaki ang pagbabago ng misis. Posible bang ang dating ugali niya ay pakitang tao lang? Sinuri ko siya bago kami ikinasal. Hindi siya nagpakunwari noon. Siyasatin mo ulit siya para sa akin. Tingnan kung may kapatid na babae siyang magkamukha. At sino ang mga nakakausap niya nitong mga nakaraang araw? Sige. Para sa pagtanggol mo sa akin ngayon, salamat. Lumuhod. Ha? Kung sabihin mong lumuhod ako, luluhod ako, anong karapatan ko? Sinasabi ko sa iyong lumuhod. Bakit ka sumisigaw? Nakahiga pa ang kuya ko sa itaas. Huwag mo siyang gambalain. Ito, medyo marumi ang sahig. Mabuti pa nga kung magising siya. Kung magising siya, saka mo lang maipagpapatuloy ang pagiging bulakbol. Ngayon, ang kuya mo ay may sakit at nakahiga. Marami sa labas ang nag-aasam sa pamilya Chin. Hindi ko hinihiling na gumawa ka ng anuman para sa pamilya Chin. Hinihiling ko lang na huwag ka nang magdulot ng gulo. Paano ako nagdulot ng gulo? Kanina sa bar, malinaw na si Shushije ang sinadyang nanukso sa akin. At saka, huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako, ay may karapatan ka ng mag-utos sa akin. Noon, inisip mo ang aking kuya, kaya ka nakapag-asawa sa pamilya Chin, hanggat hindi ka kinikilala ng aking kuya, hindi ka magiging ate ko. Alam mo namang nanunukso siya, di ba? At nahulog ka pa rin? Ganoon ka ba katanga? Tungkol sa pag-iisip ko sa kuya mo, iyon ang aking kasalanan. Ngunit ako pa rin ang asawa ng kuya mo, ang babaeng kanyang pinakasalan ng wasto. Paano hindi ako maituturing na ate mo? Kung nais mo pa ring maging maayos ang pamilya Chin, sumunod ka ng maayos sa akin. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga binti. Siya? Seryoso ba siya? Itong babae, bakit siya galit na galit sa akin? At ginagamit pa ang dahilan na para sa ikabubuti ng pamilya Chin, ang mga bagay na talagang makakabuti sa pamilya Chin, ako ang gagawa, hindi mo kailangang sabihin yon. Kung hindi mo ako papayagang pumunta sa bar, hindi na ba ako pupunta? Ako pa? Talagang hindi na ako pupunta. Magpakabuti. Ngayon, mukhang si Xu Shije ay nanggugulo kay Chin Ziang. Pero talagang ang target ay ang pamilya Chin. Paulit-ulit na ang pag-atake sa pamilya Chin. Talagang mapanganib ang kalagayan ng pamilya Chin. Noong nakaraan, si Chin Zhou ang nag-iisang sumuporta sa pamilya Chin. Araw-araw, hindi alam kung gaano karaming problema ang kanyang hinaharap. Mukhang kailangan kong maging mas maingat. Walang kwenta. Pinapakuha ko lang sa'yo. Ang kahiyahiyang eksena ni Chin Ziang. Para patunayan sa mga shareholder ng Chin Group, siya ay walang kwentang tao. Hindi mo ba kayang gawin ang simpleng bagay na to? Kasalanan ni Meng Xiaoyan? Kahit babae, hindi mo natalo. Nagmamalaki ka ba? Paalala ko ulit sa'yo. Kung hindi ka makakatulong sa akin, umalis ka na. Magpatuloy kang maging anak sa labas. Lumabas. Opo. Papa? Mula sa paglason hanggang ngayon, mamamatay ka na talaga. Hoy, magpadala ka ng tao para alamin kung totoo ang kalagayan ni Chinzo. Kunin mo para sa akin ang seal niya. Noong nakaraan sa giyera, madalas akong natutulog gamit ang lalagyan ng araw. Ngayon, ang malambot na unan. Hindi ako sanay matulog.
May tao na pumasok. Malalim ang sakit, nauubos ang lakas. Pulso ng mamamatay. Talagang mamamatay na si Chinjo. Kakakalat ko lang ng balita na malubha ang sakit. Ang taong nasa likod nito ay nagpadala agad ng tao. Ano yang ingay? Ang huli na ng oras. Sino yung nasa itaas? Saan kaya itinago ang selyo ni Chinjo? Nahanap ko na. Pumasok ka sa gabi para magnakaw sa bahay ng mga Chin. Sino ang nag-utos sa'yo? Wala kang nangyari sa'yo. Ang pulso mo, malinaw na. Peke ang pulso mo, Hindi ka naman masyadong tanga. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sino ang nag-utos sa'yo? Meng Xiaoyan. Hindi dapat niya malaman na hindi ako tunay na walang malay. Bakit nandito si Chinjo? Kaya ba? Gusto kaya nitong nakawin si Chinjo? May masamang balak sa pamilya Chin. Sino ka? Bakit ka pumasok sa amin para nakawin ang asawa ko? umalis ka dyan. Gusto mong tumakas? Ang babaeng ito, paano siya mas malakas pa kay Chinjo? Talagang ano ba ang dahilan mo sa pagnanakaw dito? Inhuan, bakit hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi? Ano ba yung kalampag mo dyan, kuya? Pumasok siya ng palihim sa bahay ng mga Chin. Gusto niyang nakawin ang kuya mo. At ayaw niyang umamin. Ano ba talaga ang layunin niya? Umarap ka sa kuya ko? Gusto mo bang mamatay? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Huwag kang tumawag ng pulis. Hindi ako nagnakaw ng tao. Ako ay. Nandito lang ako para tsekahin ang pulso ni Boss Chin. Sa totoo lang, si Boss Chin ay hindi naman talaga nawalan ng malay. Wala siyang sakit. Si Boss Chin ay nagkukunwari lang. Ginagawa niya lang yon para lokohin kayo sa pamamagitan ng pagpapanggap na koma para maangkin niya mag-isa ang Chin Corporation. Pagkatapos, lahat ng may shares sa pamilya Chin, paaalisin niya sa kumpanya. Gusto niyang linlangin sina Qin Xiang at Meng Xiaoyan. Paano kung maniwala sila sa kanya? Magkakaproblema tayo. Gusto mo akong lokohin? Gusto mo akong magduda sa kuya ko? Kala mo tanga ako? Maraming top doctors sa bansa ang nagsabi na kuya ko ay koma dahil sa sakit. Kahit na kuya ko ay nagpapanggap na koma, masaya ako kung wala siyang sakit. Ako, totoo lahat ng sinasabi ko. Nakakainis pa ako. Ate, ipasa mo siya sa akin. Dadala ko siya sa police station. Mahilig tumakbo ang taong ito para hindi siya makakatakbo. Si. Tara. Kanina, hindi ko napansin ang isang bagay. Si Chinjo ay nasa room. Kung gusto talaga siyang nakawin ng magnanakaw, hindi dapat dumaan sa study. Bakit? Si Chinjo ay pumunta sa study ng sarili niya? Nagpapanggap talaga siyang koma. Bakit walang movement? Narinig ko, kapag itinaas ang kamay ng taong koma, hindi gumagalaw at nakalaylay. Ngayon, may pagkakataon kong makita ang kakaibang bagay. Nagdududa si Meng Xiaoyan na nagpapanggap ako. Kahit na koma ka. Honey, hindi ka magkakaproblema, di ba? Kahit gusto mo, subukan ako. Ang simpleng trick na ito ay napakabata pa. Isang simpleng panlilinlang lang iyon. Mahal, mukhang tunay kang nakahimlay. Tamang-tama. Natutunan ko kamakailan ng isang bagong teknik. Kailangan lang ng napakaliit na pagsisikap para magdulot ng sakit na parang dinuduro ang puso. Tamang-tama, mahal, wala kang pakiramdam sa sakit. Maaari mong subukan ito kasama ko.
Ano ba ang gagawin niya? Walang reaksyon. Subukan ulit. Mukhang hindi pa ako gaanong bihasa sa pamamaraan ko. Maaaring tunay siyang nakahimlay. Sige na, sa palagay ko, ang magnanakaw na nagdala kay Chinjo sa silidaklatan ay may ibang layunin. Meng Xiaoyan, ikaw ang una babae na nakapanghina ng puso ko. Ang lakas ng katawan na ito ay napakaliit pa, kung ang sarili kong katawan kahit 2 Chinjo ang buhatin walang problema. Ano ba ang ginagawa niya? Hinahalikan ako. Buti na lang at nakatulog siya, kung hindi. Noong nasa digmaan pa ako, ilang beses na akong muntikang mamatay, pero hindi ako natakot. Ngayon, isang halik lang mula sa isang lalaki. Naguguluhan na ang puso ko. Dito, hindi tayo dapat magtagal. Mas kinabahan ako. Baka nahihiya ka na? Pero, bakit biglang hindi na sumasakit ang puso ko? Hoy! Nagdala si Ziang ng isang magnanakaw sa presinto. Sundan mo ang magnanakaw at alamin kung sino talaga ang nasa likod nito. At saka, alam ng magnanakaw na nagkukunwari akong nasa koma. Siguraduhin hindi siya magsasalita. Ikalat ang balita na kritikal na ang kalagayan ko. Opo, Boss Chin. Matagal kitang hinintay. Sa wakas, alam ko na kung sino ka. Boss Chin. Kagabi, ang magnanakaw na pumasok sa Chin residence ay isang malaking shareholder ng kumpanya. Siya rin ang tiyuhin ninyo, si Chin Sheng, ang nag-utos. Ang nag-utos kay Xu Shijia na hilabihin ang pangalawang ginoo, at ang naglason sa inyo ay siya rin. Alam kong may ambisyon siya. Pero hindi ko inakala na ganito siya kasama ang loob. Tawagan na natin ang pulis para arestuhin si Chin Sheng. Wag muna. Kung may lakas ng loob siyang lasunin ako, tiyak na handa na siya. Na kapag namatay ako, siya ang magmamana ng Chin Group. Ang ibig ninyong sabihin ay, si Chin Sheng ay binayaran ng iba pang mga shareholder? Makalipas ang 2 araw, ay ang buwanang pulong ng mga shareholder ng Chin Group. Sa oras na iyon, mag-utos ka na dahil matagal na akong nasa koma. Ayon sa bagong patakaran ng grupo, sa pulong ng mga shareholder na ito, magbobotohan para pumili ng isang acting president. Naiintindihan ko. Boss Chin, ang inyong ipinasiyasat tungkol sa ginang, may resulta na. Ano ang resulta? Ano ang resulta? Maliban kay Chin Yuan, wala siyang nakasalamuhan na ibang tao. At saka, wala rin siyang kambal na kapatid na babae. Pero ang pagbabago sa kanya, sobrang kakaiba talaga. Baka dapat muna natin siyang paalisin sa Chin family at bantayan. Baka makaapekto pa yan sa malaking plano. Hindi na kailangan. Hindi maaapektuhan ng pagbabago niya ang malaking plano. Ako na ang bahala kay Meng Xiaoyan. Ikaw, asikasuhin mo na ang sarili mong gawain. Naiintindihan ko. Boss, yung mga ipinadala natin sa bahay ng mga Chin kagabi, hindi nakuha ang selyo ni Chinjo. Nahuli pa sila ni Second Young Master Chin at dinala sa presinto. Anong klaseng tao ang ginamit mo? Hindi nga nila naloko si Chin Ziang. Pero, Nagpadala ako ng abogado sa presinto. Tinanong ko siya, talagang mamamatay na si Chinjo. At may natanggap pa akong balita. Sa stockholders meeting pagkatapos ng 2 araw, maghahalal na ng acting president. ayos. Sa mahabang panahon, unti-unti kong binili ang mga stockholder ng Chin Group.
Sa wakas, magagamit na sila. Kahit wala ang selyo ng Chin Group, basta't ako ang maging acting president ng Chin Group. Ang Chin Group na ito ay magiging akin na. Congratulations, boss. Malapit mo nang makuha ang Chin Group. Pero, para siguradong walang mali, dapat nating siguraduhin hindi makaboto ang mga stockholder na sumusuporta kay Chinzo. Simulan natin. Sa kapatid na babae ni Chinzo. Baba na ako. Sakto. Halika, kumain na tayo. Ikaw gumawa ng lahat ng ito. Hindi ka ba marunong magluto? Ako ang may kasalanan. Ang totoong may-ari ng katawang ito ay talagang hindi marunong magluto. Pero ako, sa mga taon kong paglalakbay at pakikipagdigma, kung hindi ako marunong magluto, baka matagal na akong namatay sa gubat. Ito, ginawa ko lang ito kanina ayon sa recipe. Tikman mo. Yung hita ng manok, espesyal kong niluto para sa iyo. Bilang gantimpala sa pagtulong mo kagabi na hulihin ang magnanakaw na pumasok sa bahay. Mula nang umalis sina mama at papa, ito ang unang gantimpalang natanggap ko. Matanda ka na, ano bang gantimpala? Pagdala lang ng magnanakaw sa presinto, ano na lang yon? Kain na tayo. Yung hita ng manok mo. Sakto lang ang lasa. Hinihintay mo ba ako? Lalabas na ako? Juan, nakauwi ka na. Maghugas ka ng kamay at kumain. Kapatid siya ni Chinjo, si Chin Juan. Hindi na ako kakain. Kukuha lang ako ng gamit. Aalis na agad ako. Saan ka naman pupunta? Wala kang pakialam. Oo nga pala. Noon, para makalapit si Meng Zhaoyan kay Chinjo, unang nilapitan niya si Chin Juan. Ginamit niya ito para planuhan si Chinjo. Kaya nang mapangasawa ni Meng Zhaoyan ang pamilya Chin, si Chin Juan ang pinakaayaw sa kanya. Juan. Sa tingin ko, ang saya-saya mo kanina nung pumasok ka at nag-uusap sa telepono. Anong magandang balita? Sabihin mo sa kuya. Kuya, sabihin ko sa iyo. Nag-propose na sa akin si Aze. Kaya ngayon umuwi ako para kunin ang passport ko. Tapos, pupunta kami sa Amerika para magpakasal. Wala ka ba sa sarili mo? 19 anyos ka pa lang, ano bang pakakasalan? Dahil nga 19 anyos lang ako, kaya ako pumunta sa Amerika para magpakasal. 19 anyos sa Amerika, legal ang pagpapakasal. At saka yung kapatid na babae ni Chinzo, si Chin Juan, dahan-dahan, napakadaling lokohin. Bastos ang boyfriend niya. Sa loob ng 1 taon, 30 milyon ang ginastos ni Chin Juan para sa kanya. Tara, tagay. Yung lalaking pakakasalan mo, siya yung gumastos ng 30 million mo? Mahal ko siya. Gusto ko siyang gastusan. May problema ba sa mata ni Chin Juan? Paano siya nagkagusto sa isang palamunin? Ang kasal mong ito, hindi ako sang-ayon. Ano naman kung hindi ka sang-ayon? Ito ang sarili kong desisyon. Wala kang kinalaman dito. Tama si ate. Hindi rin ako sang-ayon. Kuya, ikaw, tinawag mo pa siyang ate? Nakalimutan mo na ba kung paano niya ako ginamit para pagplanuhan si kuya? Para sa ikabubuti mo ito, huwag kang pupunta. Para sa ikabubuti ko? Traitor ka talaga. Talaga nga. Sa buong mundo, si AZ lang ang mabait sa akin. Nagdesisyon na ako. Talagang pakakasalan ko siya. Yung pamilya Chin na nagbibigay sa'yo ng pera, hindi mo ba naiisip na mabait sila sa'yo? Yung lalaking 30 million ang ginastos sa'yo sa 1 taon, sa tingin mo mabait siya sa'yo? Pera. Pera lang ang iniisip mo. Hindi kagaya ni AZ. Hindi siya ganyan. Kamababaw. Hindi siya mababaw? 30 million ang ginastos niya sa'yo sa 1 taon? Ikaw? Basta, tunay siyang nagmamahal sa akin. Siya lang ang makakapagbigay ng tunay na kaligayahan sa akin. Ang dami mong sinasabi. Naiinggit ka lang dahil may nagmamahal sa akin? Juan, kumain na tayo. Ayoko nang kumain. Nahanap ko na. Sino yan? Huwag kang kumatok. Nakalak ko ang pinto ng kwarto mo. Ikaw, anong karapatan mo para ikulong ako? Dahil ako ang ate mo. Buksan mo agad ang pinto. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ako bubuksan, tatawag ako sa pulis. Iligal ang pagkukulong mo. Walang magagawa ang pulis. Ang ate ay may karapatan disiplinahin ang nakababatang miyembro ng pamilya. Ito ay usapang pamilya.
hindi papansinin ng pulis. Ikaw. Para hindi mo abusuhin ang serbisyo ng pulis. Ziang, kunin mo ang signal blocker. Ilagay mo dito. Meng Jiao yan. Meng Jiao yan. Huwag mong gawin iyan. Azay naghihintay sa akin. Buksan mo agad ang pinto. Buksan mo agad ang pinto. Buksan mo. Ate, hayaan mo akong pumasok ulit. Para kausapin siya. Ikulong mo si Juan Juan ng ganito. Natatakot ako baka gumawa siya ng matinding bagay. Pakinggan mo ang ingay dito. Pakawalan mo ako. Sa tingin mo makakausap mo siya? Pakawalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Pakawalan mo ako. Hindi siya gagawa ng matinding bagay. Buksan mo. Kung gusto mong kumatok, katok ka. Kahit mabali ang kamay mo sa pagkakatok, walang magliligtas sa iyo. Meng Jiao yan. Meng Jiao yan. Ikaw. Bumalik ka at buksan mo. Meng Jiao yan. Hindi na kailangang maghintay sa airport. Kinulong na si Chin Juan sa bahay. Nalutas niya ang isa pang problema para sa akin. Kumusta po? Tinatawagan ko po. Nang ina? Sabi ko kukunin lang ang passport tapos lalabas na. Gaano na ba katagal? Hindi man lang sinasagot ang tawag ko. Baka nagbago na ng isip. May 50 milyon sa card na ito. Basta mapapayag mo lang si Chin Juan na sumama sa iyo ngayon papuntang Amerika para magpakasal. Hindi lang ang pera sa card na ito ang mapapasayo. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan pa kita ng isa pang 50 milyon. Walang problema. Kapag napangasawa ko si Chin Juan, hindi lang ang lahat ng ari-arian niya ang makukuha ko. May 1 bilyon pa akong libreng makukuha. Napakagandang oportunidad nito. Hindi ko ito palalampasin. Ang tagal ko nang kinakausap. Ayaw kumain ng kahit ano. Gusto lang niyang magpakasal. Kung ayaw niyang kumain, hayaan mong magutom. Sino yan? Maaga pa. Sino ka? Kuya, ako ang boyfriend ni Juan Juan. Tuze, Ikaw si Duze. Ikaw ang nag-akay sa kapatid ko papuntang Amerika para magpakasal. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita dito. Ha? Huwag kang magalit. Hindi ko siya niloloko. Seryoso ako sa kanya. Seryoso? Ate, Papasukin mo siya. Yung mga taong nanunuyo kay Chin Juan noon, ngayon ay nakalipad na sa sanga at naging reyna na. Naging manugang na ng pamilya Chin. Kapag napangasawa ko si Chin Juan, mas makapangyarihan pa ako sa kanya. Ate. Ginoong Du, maupo ka. Sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawang ito, niloko ni Duze si Chin Juan sa pera. Nagwawaldas at naglalasing at palikero. Araw-araw ay nambabae sa internet. Ang taong ganito kung pakakasalan si Chin Juan, anong mabuting hangad ang mayroon siya? Sabihin mo, bakit ka biglang nag-propose kay Chin Juan? Nag-propose ako kay Chin Juan dahil mahal ko siya. Siyempre, gusto kong makasama siya habang buhay. Ginang Chin, sana ay payagan ninyo kami. Nakoma ang kuya ni Chin Juan, pero sa panahong ito, ikinakasal mo ang 10 taong gulang na Chin Juan sa Amerika. Napaka-irresponsable nito. Sigurado ka ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bakit mo biglang pinakasalan si Chin Juan? Kahit ilang beses mo itanong, iisa lang ang dahilan. Iyon ay mahal ko siya. Meng Jiao yan. Basta't hindi ko aaminin, anong magagawa mo? Ano to? Sabi nila, sa cellphone ng isang tao nakalakip ang lahat ng kanyang sikreto. Dahil paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya at pakakasalan mo siya, gusto kong tingnan para sa kanya kung anong sikreto ang itinatago mo sa kanya. Bigay mo sa akin ang cellphone mo. Kung gusto mo pang mapanatili ang brasong ito mo, magpakabait ka. Ginoong Du, malaki talaga siguro ang pamilya ninyo. Ano?
Mayroon pa ngang 8 ina. At 12 tiyahin dito. Ginoong Du, ang tiyahin mo ay napakalapit sa'yo talaga. Ganito na ka-late, pinapili ka pa niya ng damit. Ang galing mo talaga. Ngayon, ibalik mo ang cellphone ko para wala nang nangyari. Kapag pinakasalan ko si Chin Juan, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pinaghirapan mong makapasok sa pamilya Chin, pero lahat sila ay ayaw sa'yo. Siguradong hindi ka makatiis. Huwag kang mag-alala. Kapag pinakasalan ko si Chin Juan, tutulungan kita. Kung magtutulungan tayo, ang pamilya Qin ay mapapasa atin. Huwag kang mag-akala, hindi mo talaga mapapakasalan si Qin Juan. Hindi ko mapapakasalan? Malamang hindi mo alam na gustong-gusto na ni Chin Juan na pakasalan ako. Basta sabihin ko lang, papakasalan niya ako agad. Juan, Jose, galit na galit ako sa'yo. Juan, pakinggan mo muna ako. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Niloko mo ako. Sabi mo, dapat magtiwala ang magkasintahan. Hindi ko kailanman tiningnan ang cellphone mo. Pero sa huli, ikaw ang nagtaksil sa akin. Tuwing nakikita kong ang nanay at tita mo ay nagmemensahe sa'yo, akala ko pa maganda ang samahan ninyong magkakapamilya. Pero ano ang nangyari? Panloloko mo pala ang lahat. Juan, pakinggan mo ako. Siya, si Meng Xiaoyan, ang nagpakana nito sa akin. Wala akong kasalanan. Huwag mo akong lokohin. Kanina, sino ba talaga ang nagsabi na walang nagkakagusto sa akin na para akong aso? Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Umalis ka. Juan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi kita pinapaalis, bingi ka ba? Kung ayaw mong umalis, tatawag ako ng pulis. Ziang, tatawag ako ng pulis. Sasabihin kong may nangloko ng 30 milyon sa kapatid mo at ipagbibili pa siya sa ibang bansa. Alis na ako. Alis na ako. Umalis ka. Tumingin ka pa. Ang ganda. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Huwag mong isipin na dahil ginawa mo to ay magpapasalamat ako sa'yo. Wala ka ring kwenta. Masamang babae ka. Kapag nagising na kuya ko, sisiguraduhin kong makipaghiwalay siya sa'yo. Juan, ikaw. Nag-aarteng bata lang yan. Ate, huwag mo nang isipin. Ako na ang kakausap sa kanya. Talagang walang utang na loob. Hayaan na. Sino ba naman ang may kasalanan? Ang dating may-ari ng katawang ito ang unang nanloko kay Chin Juan. Kaya naman normal lang nagalit siya sa akin. Mga walang kwenta. Ang simple-simple lang ng trabaho, nalokohin lang ni Duzi ang isang dalagita para magpakasal. Nabigo pa rin? Boss, bukas na ang shareholder meeting. Kanina pa nagpadala ng abiso si Assistant Kiao. Sinasabi na magsisimula ng eksakto sa 2:00 ng hapon bukas. Mukhang. Kailangan kong anyayahan siya bukas. Assistant Xiao, bukas na ang buwan ng shareholder meeting ng Chin Group, diba? Ako ang sasalo kay Chinjo para dumalo sa shareholder meeting. Gusto niyang dumalo sa shareholder meeting? Ma'am, baka naman. Hindi ito angkop. Hindi kita kinakausap para magpayo. Inaabisuhan kita. Nagkasakit si Chinjo. Bilang asawa niya, tungkulin kong katawanin siya sa shareholder meeting. Ayaw mo man o gusto, wala kang magagawa. Pero bukas, ang mahalagang sandali para kay Boss Chin. Naalisin ang lahat ng kalaban sa Chin Group. Kung masisira ito ni Meng Xiaoyan. Anong problema? May mali ba? Walang problema. Ma'am, bukas ng hapon ang general meeting ng mga shareholder. 2:00 ang simula. 1:00 ng hapon, eksaktong oras. Pupuntahan kita sa bahay ng mga Chin. Nitong mga nakaraang araw, medyo nalaman ko na ang kalagayan ng Chin Group. Mula nang ikaw ay magkasakit, naghahangad ang mga shareholder na palitan ka sa posisyon mo. Sa general meeting na ito, pipili pa sila ng acting president. Pero huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang mapunta ang posisyon ng presidente sa iba. Meng Xiaoyan, salamat. Ngayon lang, ngumiti siya. Chinjo, gising ka. Naririnig mo ba ako? Chinjo.
Nagkakamali ba ako ng tingin? Untik na akong mahuli. Pagkalipas ng bukas, magwawakas na ang palabas na ito. Sa tingin ninyo, sino ang pinakaangkop sa pwesto ng acting president? Yung si President Chin ay nakahiga. Natural na ang papalit ay ang kapatid ni President Chin, si Second Young Master Chin, ang aakyat. Walang alam si Second Young Master Chin. Kaya ba niya yan? Sa tingin ko, mas angkop si Third Uncle Chin. Sa posisyong ito. Tama! 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 Sumasang-ayon din ako kay Elder Chin. Kahit na nabigo ang plano, nalubusang sirain si Chin Ziang, at gawing walang kwenta, si Chin Ziang na yan, karapat-dapat bang makipagkumpetensya sa akin? Ang pwesto ng acting president na ito, sa akin lang mapupunta. Hindi ako sang-ayon. Bakit siya nandito? Paumanhin sa inyong lahat, nag-antay kayo ng matagal. Meng Xiaoyan, ngayon ay ang pagpupulong ng Chin Corporation. Anong ginagawa mo rito? Iyo, ang tanong mo, nakakatawa naman yan. Nagkasakit si Chinzhou, bilang asawa ni Chinzhou. Natural na ako ang kumakatawan sa kanya, para dumalo sa pagpupulong. Ikaw lang? Ang tiyo ni Chinzhou na ito, ay isang mabait, at palakaibigan na tao. Pero bakit ganun siya katutol? Sa pagdating ko, baka may kinakatakutan siya? Nandito lang ako para kay Chinzhou sa pagpupulong, hindi para maging presidente ng Chin Corporation. Bakit ganun ka ka-agresibo? Sa pagtanggi sa akin? Sa pagtanggi sa akin? Ikaw. Kung wala ng ibang opinyon, ang tiyo, pwede na bang magsimula ang pulong? Sige na, narito na si Meng Xiaoyan. Ano naman ang magagawa niya? Hindi niya mapipigilan. Ang plano ko. Assistant Chiao. Magsimula na tayo kaagad. Ang layunin ng pagpupulong na ito, naniniwala akong ang mga shareholder ay dapat alam na. Ngayon, si President Chin ay isang buwan ng walang malay. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, kapag hindi na kayang pangasiwaan ng presidente ang mga gawain ng kumpanya, kailangang maghalal ang kumpanya ng isang acting president. Maaaring mag-nominate ang mga shareholder o magrekomenda ng angkop na kandidato para sa pagiging acting president. Irire-recommenda ko si Ginoong Chin. Si Chin Sheng bilang acting president. Katarantaduhan yan. Meng Xiaoyan paninirang Korea. Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagmamadali? Posible rin na dahil hinahangaan ka sa tingin nila ay bagay ka sa pamamahala ng Chin Group. Oo, ganon nga. Sinasadya ni Meng Xiaoyan na lokohin ako. Una, sinubukan ko lang ng basta kung binayaran ni Third Uncle ang mga tao. Pero dahil sobrang galit siya. Baka totoo nga ang sinabi Third Uncle ngayon, lahat ng tao alam na ang ambisyon mo. Dahil si Mr. Chin at si Chin Ershao ay interesado sa pagtakbo bilang acting president, kaya ang ating botohan ay opisyal nang magsisimula. Ngayon, pakiusap, suportahan ninyo si Chin Ershao. Ang pagboto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay para kay Chin Ziang. Apat na boto nailantad ko na ang ambisyon ni Chin Sheng. Sa 8 tao, 4 pa rin lang ang sumusuporta kay Chin Ziang. Meng Xiaoyan, anong silbi ng mga kalokohan mo? Ang natitira ay binayaran ko na. Assistant Chow ngayon dapat magsimula na ang botohan para sa akin. Ngayon, pakiusap suportahan ang pagboto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay para kay Mr. Chin Chin Sheng. Meng Xiaoyan, pang-aapi mo yan. Nagbibiro lang ako. Ano ba, bakit ka nagmamadali? Sa totoo lang, posibleng gusto ka talaga ng shareholder na nagrekomenda sa'yo. Maaaring dahil hinahangaan ka niya. Naniniwala siyang bagay ka para pamahalaan ang Chin Group. Para pamahalaan ang Chin Group. Oo nga, sa ganitong pagtingin. Binibiro lang ako ni Meng Xiaoyan.
Una, sinubukan ko lang siya kung binayaran ni Tito ang mga tao. Pero dahil galit siya, baka totoo nga ang sinabi ko. Tito ngayon, alam na ng lahat ang ambisyon mo. Kung si Chin Lao at pangalawang batang Ginoo Chin ay interesado sa pagtakbo bilang acting president, ang ating pagboto ay opisyal na magsisimula. Ngayon, ipakita ng mga sumusuporta kay pangalawang batang Ginoo Chin. Chin Ziang ang pagboto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Apat na boto. Naipakita ko na ang ambisyon ni Chin Sheng. Sa 8 tao, 4 lang ang sumusuporta sa Chin Ziang. Meng Zhaoyan, anong silbi ng mga maliliit na trick mo? Ang natitira ay binayaran ko. Assistant Kiao, ngayon dapat magsimula na ang pagboto para sa akin, di ba? Ngayon, ipakita ng mga sumusuporta sa Chin Lao Chin Sheng ang pagboto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Paano nangyari yon? Paano naging 4 na boto lang? Ako, mag-abstain ako. Kung ganoon, pareho na ang boto ng aking kuya at ng tiyo ko. Pareho na ang boto nila, di ba? Mukhang ang mga bumoto ay matatag na mga taga-suporta ni Chin Sheng. Tara na, pumunta tayo sa kumpanya. Si Boss Chin po. Mukhang hindi matatapos ang pagpili ngayon. Hindi. Hindi pa tapos ang botohan. May shareholder na hindi pa dumarating. Darating na ang shareholder na ito. May iba pang darating. Sino ba yan? Hindi ko alam. Paumanhin. Naalate ako. Kang Nian, siya si Chin Zhou, yung kapatid na naglilibot sa mundo, maluho at pasikat. Chin Kang Nian, anong nangyari sa kanyang paa? Bakit biglang dumating ang ika-4 na Ginoo? Ko rin ay shareholder ng Chin Group. Ang boto ko, ibibigay ko sa aking tiyo, Tio Chin. Pagkatapos mabigo ang plano ni Chin Huan, sadyang gumamit ako ng peking recording at nilinlang si Chin Kang Nian. Nagtaksil si Chin Ziang kay Chin Zhou para agawin ang Chin Shizituan. Hindi ko inasahang maniniwala talaga siya. Meng Zhaoyan, napakarami kong inihanda. Ano ang maibabato mo laban sa amin? Kang Nian. Bakit? Dahil nagkasala ka kay kuya, hindi ka karapat-dapat maging acting president ng Chin Shizituan. Kailan ako nagkasala kay kuya? Ang Nian, kay second brother? May hindi ba pagkakaintindihan? Ang sinabi ni Chin Kang Nian ay dahil may sinabi sa kanya, si Chin Sheng, Pobo. Ano man ang sabihin ng iba, naniniwala ka agad. Ikaw ang pakakasalan ko? Sino ka ba? Isang babaeng pumasok sa pamilya Chin sa pamamagitan ng panlilinlang. Akala mo talaga miyembro ka na ng pamilya. Eh ikaw? Ang gumagawa ng masama sa kapamilya, siya pa ang ituturing na tunay na Chin? Anong karapatan mong sabihing hindi ako tunay na Chin? Mas karapat-dapat pa ako kaysa paninuman sa kanila na maging tunay na Chin. Kang Nian, bakit mo pa siya pinagpapaliwanagan? Tulad ng sabi mo, hindi naman siya tunay na Chin, wala siyang karapatang mangialam sa Qin Shizituan at sa mga usapin ng pamilya Chin. Tama. Wala na rin akong kailangang ipaliwanag sa inyo. Kahit ano pa ang mangyari, ibinigay ko na ang boto ko kay Third Uncle. Ngayon, ang boto ni Third Uncle ay mas mataas na kaysa kay Chin Ziang. Assistant Kiao, oras na para i-anunsyo mo na ang acting president ng Chin Shizituan. Hindi inaasahang sa kritikal na sandali, si Fourth Young Master pa ang gamulo. Ano ang gagawin natin? Bakit hindi pa dumarating si President Chin? Assistant Kiao, oras na para i-anunsyo ang resulta. Anong minamadali mo, Third Uncle? Kuya, ising ka na. Ginoong Chin, okay ka lang ba? Okay na ako. Nadismaya si Third Uncle. Wala iyon. Kuya, gusto ni second brother na kunin ang Chin Group. Tinutulungan ka lang ni Third Uncle. Tumahimik ka. Ginoong Chin, para sa ikabubuti ng kumpanya ang lahat ng ginawa ko.
Sinusubukan kong protektahan ang kumpanya para sa'yo. Ganun ba? Bakit mo ako nilason? Binayaran mo ang mga shareholder at pinagsabotauhan mo pa ang aking mga kapatid. Mga kapatid, para saan pa yon? Alam niya ang lahat. Wala pa lang nangyari kay Ginoong Chin. Nagkasakit si Ginoong Chin. Yun pala, si Ginoong Chin ang naglason. Kanina pa sinasabi ni Mrs. Chin na binayaran ni Ginoong Chin ang mga shareholder. Totoo pala. Kung gaano kabilis niya nalaman ang lahat ng ito. Ibig sabihin, bago pa man ay hindi talaga nahimatay si Chinjo. Ang mga bagay na ginawa ko nitong mga nakaraang araw, alam na rin niya lahat yon. Kung sa mundo ko siya nabuhay, magiging napakahusay na stratehista, si Chinjo. Ginoong Chin, hindi ko ginawa ang mga to. Hindi totoo ang mga yan. Nakita ko ang proseso ng botohan sa meeting kanina. Nakita ko lahat. At saka... Third uncle, sa palagay mo paano ko nalaman ang mga ito? Ang mga ito? Ang mga ginawa mo sa Chin Group nitong mga nakaraang taon, nalaman ko na ang lahat. Hindi ka naman talaga nalason. Kung hindi ako nagkunwaring nalagutan ng malay, paano ka magpapakita ng totoo? Tulad ngayon, hindi mo na itinatago ang ambisyon mo. Dala-dala ang mga stockholder na nabili mo. Sinubukan mong agawin ang Chin Corporation. Sige, ayos. Chinjo, talagang hindi ka pala pangkaraniwan. Kahit na napakaingat ko, naloko pa rin ako sa'yo. Sa pagkakataong ito, ko ang talo. Wala ka ng susunod na pagkakataon. Ang mga ginawa mo, sapat na para magretiro sa bilangguan. Dalhin si President Chin sa presinto. Chinjo, ire-report mo ako sa pulis. Ako ang mas nakatatanda sa'yo. Wala ka bang pakialam sa mukha ng pamilyang Chin? Akala mo ba pagkatapos mong gawin ang mga ito, papatawarin kita? At saka, anong karapatan mong tawagin sarili mong Chin? Chinjo, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ako ang tito mo. Chinjo, President Chin, nadaya lang kami ni Chin Sheng. Oh, President Chin! Wala kaming kasalanan! Bago ang botohan, ipinahayag ng asawa ko ang masamang hangarin ni Chin Sheng. Pero matatag pa rin kayong naniniwala sa kanya. Ngayon, sasabihin niyong inosente kayo? Mukha ba akong madaling lokohin? Pinibigyan ko kayo ng 3 araw para isuko ang inyong mga shares at umalis sa Chin Corporation. Kung hindi, alam niyo na ang mga paraan ko. Kuya, pasensya na. Ako ay hindi alam na masamang tao si third uncle. Naloko niya ako. Hindi kasalanan mo ito. oo nga, Kang niya. Hindi mo naman sinasadya. Kahit na nagkamali ka sa akin, hindi ka rin naman sinisisi ni second brother. Tama. Kung may sisisihin ka, si third uncle lang. Hindi, Chinsheng. Sobrang sama niya. Eldest brother, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako liliban sa klase. Kahit alam mong nagkamali ka, dapat kang lumuhod. May parusa sa paggawa ng mali. Ito ang alituntunin ng pamilya Qin. Eldest brother, sinabi mo noon, may parusa sa paggawa ng mali. Ito ang alituntunin ng pamilya Chin. Pero bakit ngayon, hindi na ito gumagana? Boss Chin, may isang bagay na kailangan kong iulat ng pribado sa'yo. Pumunta tayo sa Silidaklatan. Huwag mo nang tingnan. Kahit tingnan mo pa siya, hindi ka pa rin magugustuhan ni eldest brother. Juan, huwag kang masyadong magsalita. Mali ba ang sinabi ko? Kahit na tinulungan niya ang pamilya Chin ngayon, pero dati, dahil sa kanya, napahiya ang pamilya Chin at si eldest brother. Sobrang inis sa kanya ni eldest brother. Hindi mo ba napansin? Nang bumalik siya, hindi man lang siya kinausap ni eldest brother? Baka ngayon nasa taas siya, nagpaplano ng paghihiwalay niyo? Huwag kang mag-alala para sa akin. Kahit hiwalayan ako ng iyong kuya, makakatanggap pa rin ako ng pera. Hindi ako lugi. Hindi tulad mo. Naloko ka ng pera. At ng puso mo. Ikaw, Kumalma ka. Ako. Isipin mo, ang plano mong pagtakas kasama si Duce, alam ni eldest brother, kung makikipag-away ka kay sister-in-law, at malaman ni eldest brother. Gusto mong maparusahan ng alituntunin ng pamilya. Yun pala, ang alituntunin ng pamilya Chin sa akin lang, hindi gumana. Sabihin mo. Ano ang gusto mong sabihin? Ginoong Chin, bago ka magpanggap na nagkoma, sinabi mo, kapag naayos na itong bagay na to, makikipaghiwalay ka na sa asawa mo. Kailangan ko bang tawagan ng abogado ngayon para gumawa ng kasunduan sa paghihiwalay?
Ginoong Chin, ayaw mo na bang makipaghiwalay? Alam mo talaga ang iniisip ko. Ako na ang bahala sa usapin ng paghihiwalay. Sa loob ng Chin Group, mga tauhan ni Chin Sheng hindi pa rin nalilinis ng maayos. Ang trabaho mo ngayon ay linisin ang mga natitirang problema. Naiintindihan ko na, Ginoong Chin. Kahit na tinulungan niya ang pamilya Chin ngayon, pero noon, pinahiya niya ang pamilya Chin at si Kuya. Ayaw na ayaw siya ni Kuya. Hindi mo ba napansin nang bumalik siya ngayon, ni hindi siya kinausap ni Kuya? Baka ngayon nasa taas siya nagpaplano kung paano makipaghiwalay sa'yo. Kung gusto talagang makipaghiwalay ni Chinjo, okay lang. Ang may-ari ng katawang ito nagsagawa ng mga plano laban sa pamilya Chin at gumawa ng maraming masama. Kung mananatili ako sa pamilya Chin, patuloy akong magdudusa para sa mga kasalanan niya. Kapag umalis ako sa pamilya Chin, mas magiging maayos ang buhay ko. Ingat. Pasensya na. Sobrang lapit mo sa akin kanina. Hindi ko rin inaasahan, Ginang, na ganoon kalaki ang reaksyon mo at ang galing mo pa sa galaw. May kailangan ka ba sa akin? Sa kaguluhan ng pamilya Chin ngayon, marami kang problema ang naresolba para sa akin. Anong gusto mong gantimpala? Hindi ko kailangan ng gantimpala. Kung talagang gusto mong bigyan ako ng kahit ano, pwedeng ba, pag naghiwalay na tayo, bigyan mo ako ng matitirhan? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ayaw mo bang maghiwalay? Pero para lang makapag-asawa ka sa akin, handang-handa kang magsakripisyo. Bakit bigla ka na lang gustong makipaghiwalay? Noong nasa koma ka, naisip ko rin ng mabuti. Hindi masarap ang pinipilit. Kaysa magdusa tayong magkahirap-hirap, mas mabuting palayain na lang natin ang isa't isa. Pero noong nasa koma ako, paulit-ulit mo pa rin akong tinatawag ng mahal at sinamantala mo pang halikan ako. Muntik ko nang makalimutan yon. Sabi mo nga, ginamit ko lahat ng paraan para makapag-asawa sa pamilya Chin. Paano ko madaling mabibitawan? Naintindihan ko na, pero mahal pa rin kita sa puso ko. Pero kung ayaw mong makipaghiwalay, mahal, handang-handa akong magpatuloy bilang ginang Chin. Ang tigas ng mukha mo, Meng Zhao yan. Anong kinakabahan ka? Ganoon ba? Mahal, ikaw naman. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin tungkol sa pagkawala ng malay mo? Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay tiwala. Paano mo ako nailihim nito? Kaya, Ginang Chin, paano mo ako parurusahan? Ang pakiramdam ng pagkataranta noong hindi sinasadyang halikan si Chinjo ay bumalik. Meng Zhao yan. Sa larangan ng digmaan, nakahawa ka na nga ng bangkay ng lalaki at mga putol-putol na bahagi ng katawan. Ano ba ang ganitong simpleng pagdikit? Paano ako parurusahan? Hindi ko pa alam. Ipunin muna natin. Pero, mahal, ngayon ang bait-bait mo sa akin. Hindi ka ba talaga gustong maghiwalay? Ginoong Chin, hindi po ba? Kayo ayaw nang maghiwalay. Bakit ko naman ayaw maghiwalay? Hindi lang ito ang tamang panahon. Hindi lang muna kami maghihiwalay. Marami pang bagay sa pamilya Chin ang hindi pa naaayos. Kung maghihiwalay kami ngayon, masama ang magiging epekto sa kumpanya. Sige, maghintay na lang tayo. Kapag komportable na ang kumpanya, saka tayo maghiwalay. Pasensya na. Kang Nian, huwag kang gagalaw. Kuya mo na ang kukuha. Nahulog lang naman ang mga chopstick. Bakit ang tindi ng reaksyon nyo? Bakit ang tindi ng reaksyon nyo? Hindi naman siya, di makakakuha. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na may kapansanan siya sa paa? Chin, Huan, Ang niyan, wala akong ibang ibig sabihin. Kang Nian, huwag mong pansinin ang sinabi ng ate mo. Alam ng kuya mo, kaya mong pulutin ang iyong sariling chopsticks. O, bilang kuya mo, ay, tinulungan ka lang na pulutin ito. Kukuha ako ng bago para sa iyo. Hindi na kailangan. Usog na ako. Uuwi na muna ako sa kwarto ko. Sasamahan ka ng kuya mo pauwi. Sabi ko, hindi na kailangan. Kaya ko naman mag-isa.
Ate Zhao yan. Sabihin mo, ang binti ni Qin Kang niyan, paano nasugatan? Ate, mahirap para sa akin na sabihin iyon. At saka, wala namang kinalaman sa iyo ang bagay na iyon. Si Qin Kang niyan ay miyembro ng pamilya Qin. Ngayon, ako ang asawa ng panganay na kapatid mo. Paano naman magiging walang kinalaman sa akin ang kanyang mga bagay-bagay? Napansin kong parang may dinadala siyang mabigat sa loob. Malayo ang loob niya sa inyong magkakapatid. Hindi masyadong maayos ang pakikitungo niyo sa isa't isa. Paano nasugatan ang kanyang binti? Sabihin mo sa akin, baka sakaling maibsan ko ang kanyang dinaramdam. Talaga? Pero, Hindi ka naniniwala sa akin? yung nangyari kay Qin Huan noon, pati na yung pagpili ng acting president. Nakahanap ka nga ng paraan, ate. Baka sakali. Baka nga, kaya niyang maibsan ang dinaramdam ni Kang yan. Sasabihin ko sa iyo. Alam mo ba, ate? Maaga kaming naulila sa aming mga magulang. Ang buong pamilya ay si kuya lang ang bumubuhay. Nang mapasa kamay niya ang Qin Group, maraming shareholder ang hindi sumang-ayon. Nagkagulo-gulo sila. Minsan, may nagplano ng aksidente. Para patamaan si kuya. Sinagip siya ni Kang yan. Siya ang naaksidente. Kaya ganyan ang mga binti niya. Kaya pala, sa shareholders meeting, muntik nang masira ni Qin Kang niyan ang plano ni Qin Zhou. Pero wala man lang pakialam si Qin Zhou. Kaya nga, ate. Basta maresolba mo ang problema ni Kang yan. Kahit anong sabihin mo, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Para na rin kitang tunay na ate. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Kang niyan. Pasensya na sa'yo, kuya. Sa mahabang panahon ng pakikipagdigma, kahit na tinalikuran ako ng aking mga general, may mga sundalo ring namamatay para sa'yo. Ang pakiramdam ng pagkakautang at pagsisisi, naiintindihan ko. Qin Zhou, naiintindihan kita. Walang reaksyon. Wala pa ring reaksyon. Walang reaksyon. Wala talaga. Bakit wala pa ring reaksyon? Dahil lang sa mga walang kwentang binti kong ito. Napako na lang ako sa pagiging isang basura na kailangan ng tulong sa lahat ng bagay. Nagkakamali man ako. Hindi ako pinapagalitan ni Kuya. Dito sa pamilya Qin, parang dayuhan lang ako. Hindi na ako tunay na Qin. Kung ganon, bakit pa? Bakit ko pa kailangang ipagtanggol ang pamilya Qin? Boss Qin, may malaking problema. Nahawa ng virus ang database ng kumpanya. Ninakaw na ang mga confidential project ng Qin Corporation. Tingnan mo. Ang virus na ito, gawa niya. Kapag pinindot ko lang ang confirm button na ito, ang Qin Corporation, wakas na. Anong ginagawa mo? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Ibalik mo sa akin. Noong nakaraang stockholders meeting, nabigo ang plano mong sirain ang Qin Group, kaya may bago ka na namang naisip. Gusto mo talagang gibain ang Qin Group? Wala kang pakialam. Wala kang alam. Say, wala akong alam. Alam mo ba, ang Qin Group ay pinaghirapan ng mga magulang mo at ng kuya mo. Ang pagwasak sa Qin Group ay pagwasak sa kuya mo. Anong saysay ng pag-atake sa kumpanya? Patayin mo siya. Tumahimik ka. Nawalan ka ng paa? At
Ayaw mong ituring ka ng iba na parang isang babasaging bagay na kailangang iingatan. At ang ugat ng paghihirap mo ay ang panganay mong kapatid. Patayin mo siya. Saka lang matatapos ang pagdurusa mo. Ano? Ayaw mong gawin? Tutulungan kita. Mukhang ayaw mo pa rin talaga. Tama ka. Mas karapat-dapat ka kaysa kanino man na maging Chin. Para sa kuya mo, handang mawalan ng buhay. Ikaw ang pinakamahalaga sa pamilyang Chin. At alam mo namang maliwanag sa puso mo. Ang kuya mo at ang iba pa, maingat. Dahil sa pagsisisi. Dahil takot silang masaktan ka. Pero ikaw pa ang nag-aalala tungkol dito. At ikaw, nag-aalala ka tungkol dito, pero wala kang sinasabi. At umaasa pa na alam nila ang iyong mga lihim na iniisip. Tandaan mo, dahil kaya mong magsalita. Ang gusto mo, diretsuhin mo na lang. Minsan, sobrang pagsisisi at pag-iingat, para sa kanya, ito ay mas nakakasakit pa. Mag-usap kayo ng maayos. Kumusta, ate? Naayos na ba ang problema sa puso ni Kang Yan? Dahil nangako ako sa iyo, hindi ko kailanman sisirain ang aking pangako. Alam ko na, ate. Ikaw ang pinakamabuti sa buong mundo. Ang pinakamagaling na ate. Mula nang mawala ang aking mga magulang, hindi ko inakala na balang araw may tutulong sa akin para malutas ang lahat ng problema. Nang Xiaoyan, ito ang unang pagkakataon na masaya ako na pangasawa kita. Ang nangyari ngayon, salamat. Ikaw, gagantimpalaan mo na naman ba ako? Anong gantimpala ang gusto mo? Kaya sa oras ng diborsyo, bigyan mo ako ng mas maraming ari-arian. Ganito na lang ba ang pag-iisip mo tungkol sa diborsyo? Kung gusto mo ng ari-arian, hindi na kailangang maghintay ng diborsyo. Paalala ko sa iyo, ang asawang babae ay gumagastos ng pera ng asawang lalaki, natural at tama. Bakit siya biglang lumapit ng ganito? Anong tinatakasan mo? Natatakot ka sa akin? Natatakot ako baka lumapit ka pa sa akin. Baka tuloy gusto ko na ulit makipag-away sa'yo. Hindi ba ikaw ang pinakaayaw? O kaya, ang paglapit mo, dahil gusto mo na ako? President Chin, may dokumento dito na kailangan mong pirmahan. President Chin. Assistant Chiao, may girlfriend ka ba? Meron. Sa dami ng trabaho, nakakapag-girlfriend ka pa ng girlfriend? President Chin. Hindi ba, magpapasobra ka ulit ng trabaho sa akin? Ang workload ko, sobrang taas na, 1 buwan na, hindi ako nakasama sa girlfriend ko. Hindi ko balak magpasobra ng trabaho sa'yo. Ang gusto kong tanong, gusto mo ba ang girlfriend mo? Siyempre gusto ko. Ang paggusto. Ano ang pakiramdam? Ang paggusto, ano ang pakiramdam? HMM. Hindi ko rin masabi. Pero, kapag nakikita ko ang girlfriend ko, masaya ako agad. Kapag hindi ko siya nakikita, naiisip ko siya. Kapag may problema siya, sobrang nag-aalala ko. At saka, gusto ko lagi kasama siya.
Gusto ko lagi kasama siya. Meng Jiaoyan. O nga pala, President Chin, may isa pang bagay. Habang sinasabi ko ang mga nararamdaman ko, ang taong iniisip mo, ibig sabihin, gusto mo rin siya. Ikaw, Boss Chin. bukas, kunin mo ang bonus mo sa finance department kapag natapos na ang paglilinis sa Qinsheng Party. Magbabakasyon ka ulit ng 1 buwan. Salamat, Boss Chin. Yehey! Si Meng Jiaoyan ngayon, ang laman ng isip ay hiwalayan. Kailangan kong pigilan siya sa balak na yan. Para magustuhan niya ulit ako. Dati, mahilig siya sa mga luxury items. Yung pinakabagong bag ng Hermes. Magugustuhan siguro niya yon. Ate, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya bumili na lang ako ng iba't iba. Para sa akin ang lahat ng ito? Salamat sa pagtulong mong malutas ang problema ko. Walang anuman. Huwag mo nang isipin. Kung alam ko lang, dapat binili ko na lang lahat ng bag sa store na ito. Kuya, bitawan mo ako? Kuya, anong binili mo? Ito ba yung pinakabagong bag ng Hermes? Para sa akin to? Para sa akin to? Kuya, bumili ka ng bag para kay ate. Bibigyan ako ng bag ni Chinjo. Kuya, bumili ka rin ng regalo para kay ate? Kang Nian, bumili ka rin ng regalo para kay ate. Ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Kuya, hindi ko sinasadya na mas marami ang nabili ko kaysa sayo. Nagkakamali kayo. Ang bag na ito, para ito sa kasamahan ko sa trabaho. Tama nga, walang dahilan. Bakit bibigyan ako ng bag ni Chinjo? Nahikayat niya si second brother. Ngayon, pati si Kang Nian ay nahila na rin niya. Ang babaeng ito, talagang magaling mangloko. Juan. Saan ka pupunta, Juan? Meng Jiaoyan. Ayoko sa'yo. Noon pa, may masamang hangarin ka at lumapit sa akin. Ginamit mo ako para malapitan si kuya. Pinagplanuhan mo pa si kuya. Nabili mo pa ang lahat ng tao sa pamilya Chin. Ako, ayoko sa'yo. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi masasaktan ang pamilya Chin. Lahat sila ay naloko ng masamang babaeng ito. Kasalanan lahat ng putang si Meng Jiaoyan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mabibigo ang plano ko. Nawala pa ang long-term meal ticket kong si Chin Huan. Kasalanan mo yan, tanga ka. Kahit ang WeChat chat history, hindi mo maayos na nabura. Pero, kahit tatay ko ay natalo sa kanya, ang babaeng ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Tingnan mo kung sino yon. Qin Huan. Gising ka na. Duze. Shije, anong gagawin mo? Hindi rin sinasagot ang tawag. Hindi alam kung saan tumakbo. Talagang nakakabahala siya. Pangalawa, Kuya, baka may nangyari sa ate. Boss Chin, dinala si third miss ni Duzi at ni Xu Shijia, nasa abandonadong bodega ng Chin. Si Shushiji at Duzi ang dalawang hayop na to.
Nangahas pa ring makialam sa pamilya natin. Kuya, dali, puntahan natin at iligtas si ate. Ang abandonadong bodega ng Shu ay teritoryo ni Qin Sheng. Kahit nasa kulungan siya ngayon, pero yung mga alarm at CCTV na naiwan niya sa bodega ay gumagana pa. Kung pupunta ako kasama ang mga bodyguard, marami tayo. Madaling makikita tayo ni Xu Shijie. Pero kung kakaunti naman, baka hindi natin kayanin si Xu Shijie na champion sa mixed martial arts. Anong gagawin natin? Titingnan lang ba natin na inaapi si Juan Juan at walang magagawa para iligtas siya? Ako na ang pupunta. Anong gusto mong gawin? Ang tagal naming nagplano ni Papa. Ilang taon na. Halos makuha na namin ang Chin Group. Kung hindi lang dahil niloko kami ng kuya mo. Siyempre kukunin ko ang lahat ng dapat sa akin. Hindi sa'yo ang Chin Group. Sa amin yan, sa pamilya Chin. Sa kuya ko. Bekta. Mga walang kwentang Chin. Puro kayo sarap at ginhawa lang ang alam. Nag-ambag ba kayo kahit konti para sa Chin Group? Ha? Bakit kayo ang may-ari ng Chin Group? Huwag mo nang pag-aksayahang kausapin yan. Putulin na lang natin ang isa niyang daliri. Padala kay Chinjo. Basta kilala pa siya bilang kapatid ni Chinjo, magkakabahagi tayo. Ang lupit mo, Duze. Sa dating nobya mo, ganyan ka kabrutal. Luze, ang bait-bait ko sa'yo noon. Bakit mo ako sasaktan kasabwat si Xu Shijie? Sinong nag-iwan sa akin? Kung ikakasal tayo at maging China ako, sasaktan pa ba kita? Kung alam ko lang na ganyan kang klaseng tao, hindi dapat ako naging tayo noon. Sayang. Huli na ang lahat para magsisi. Hawakan siya. May paparating. Tingnan mo siya. Ako na ang titingin. Sige. Chinjo, naglakas loob ka. Nagpunta ka ng mag-isa. In Juan. Tingnan mo kung gaano kamahal ng kuya mo. Tamang-tama. Kung hindi ibibigay ng kuya mo ang kumpanya sa akin, papahintulutan ko siyang masaksihan ang paghihirap ng kapatid niyang babae. Kuya, huwag mo ako alalahanin. Umalis ka na. Huwag lumapit. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko siya. Palapitin mo sa akin ang Xu Shijie. Chin Juan ay walang utang na loob. Sa Chin family, lagi siyang kalaban ko. Siya lang ang maaaring gamitin mo para takutin ang kuya niya. Ano ang dahilan mo para isipin na importante sa akin ang buhay niya? Sa kanya lang, ang kuya niya ang matatakot. Bakit mo naman naisip na pakialam ko ang buhay niya? Dahil nandito ka, pumunta ka rito kasama si Chinjo para lang iligtas si Chin Juan, di ba? Nandito ako para lang protektahan ang interes ko. Kayo, kayang-kaya niyong sabihin na hindi niyo gustong gamitin si Chin Juan para kumita sa pamilya Chin. Bilang babaeng may-ari ng pamilya Chin, kinukuha ninyo ang aking pag-aari. Meng Zhao yan. Ang tigas mo pala, no? Ginoong Chin. Wala siyang pakialam sa kapatid mo. Ikaw rin. Wala ka bang pakialam? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ang tatay ko ay mayroong 15% bahagi sa Chin Corp. Gusto kong ibenta mo yun sa akin. Wala sa'yo ang kapatid ko. Ngayon, ikaw ay nakayapak ng asawa ko. Wala kang anumang hawak. Ano ang ipang-blackmail mo sa akin? Ganoon din ang iniisip ko. Pag-awayan sina Xu Shijie at Tuze. Huwag kang mag-asta. Tama. Nasa akin si Chin Juan. Pwede kong mag-isa na kunin ang lahat at umalis. Ginoong Chin. 10% lang ng bahagi ang gusto ko. I-convert mo agad sa pera at bumili ka ng isang. Sisiguraduhin kong pakakawalan si Chin Juan. Tapos, aalis na ako ng malayo at hindi na babalik. Du Z. Gusto mong mag-isa kang tumakas? Du Z putang ina. Gusto mong mag-isa lang? Napatumba ka na ni Mrs. Chin? Anong magagawa ko? Tingnan mo, sa martial arts, isa kang basura. Sa pagkatao, isa ka pa ring basura. Makipag-ugnayan sa mga basura. Ngayon, wala kang makukuha. Du Z, kung mag-isa kang tatakbo, naniniwala ka ba sa akin? Isasama kita sa pagkamatay. Napatumba ka na ni Mrs. Chin. Gaya ng sinabi ni Mrs. Chin, isa kang basura. Putang ina mo. Juan, kamusta ka? Okay lang ako. Dalhin mo ang lubid. Itatali ko sila. At tatawag sa pulis. Mag-ingat. Ingat. Ate.
Yaoyan. Ang galing mo. Pero hindi ka naman walang kalaban. Natalo kita minsan. Hindi ako natalo. Juan, bilis. Tawagan ng 120, tapos tumawag ka ng pulis. Mamamatay na naman ba ako? Mukhang tiyak na mamamatay ako sa kapalaran ng iba. Ate, Bilis. Kapit lang. Pakiusap, ang mga kamag-anak ay maghintay sa labas. Kuya, syempre, magiging okay si ate, di ba? Magiging okay siya. Kuya, Okay lang. Tiyak na magiging okay. Oh. Doktor, ano na ang kalagayan? Ligtas na ang pasyente sa panganib ng buhay. Pero hindi pa siya gising. Maya-maya ay maaari na kayong pumasok para bisitahin siya. Salamat, doktor. kuya, okay na. Okay na. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagkaganoon si ate. Juan, umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang magbabantay kay ate. Pero gusto ko rin. Kuya, kapag nagising si ate, sabihin mo agad sa akin. Bakit hindi ko napansin noon na napakapayat at maliit mo pala? Hindi ka rin pala kayang gawin ang lahat. Kasalanan ko lahat. Ang sarili kong mga kapatid hindi ko maprotektahan. Laging ikaw ang sumasagip. Kapag nagising ka na, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Mahal kita. Huwag tayong maghiwalay. Gising ka na. Gising ka na. Kumusta? Masakit ba ang sugat mo? Sabihin mo kung masakit. Huwag kang magtiis. ang sakit ng hinawakan mo sa akin. Pasensya na. Jinjo, ang sarap makita kang muli. Zaoyan, may sasabihin ako sa iyo. Huwag muna tayo. Kuya, ate, kuya. Ate. Ay, ate, gising ka na. Ate, gising ka na. Ate, kumusta ka na? Malalaba. Masakit pa ba ang sugat mo? Okay na ako. Mabuti naman kung okay ka na. Nang malaman naming nasugatan ka, nababagabag kami sa pag-aalala. Oo nga ate. Nang makita kitang nasugatan, mas gugustuhin ko pang ako na lang ang nasaktan. Huwag kayong mag-alala. Talagang okay na ako. Gumaling ka agad, ha? Ang hirap palang magtapat ng nararamdaman. Boss Chin, ayon sa iyong mga tagubilin, nakipag-usap na ako sa abogado. Isasakdal natin sila sa kaso ng pagpatay ng sadya. Laban kina Shu Shijia at Duzi. Siguraduhin na sa buhay na ito, hindi sila makakalabas ng bilangguan. Mabuti. Kailangang gawin silang magbayad ng pinakamalaking halaga. Isa pang bagay. Sa susunod na linggo, may auction ng mga antigo sa Jing City. Sasali ka ba? Naalala ko na itong panghuling item sa auction ay kamakailan lang inilunsad ang Xiangxi Yupei, di ba? Ang Xiangxi Yupei sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ang kahulugan ng jade pendant na ito ay angkop para sa pagpapahayag ng pag-ibig. At saka, itong auction na ito. Yung lalaking palaging humahadlang sa pagpapahayag ko ng pag-ibig ay malamang na hindi nalilitaw. Sasama ako kasama ang aking asawa. Ihanda mo ng maaga ang isang damit formal para sa kanya. Ihanda mo ng maaga ang isang damit formal para sa kanya. Sige. Oo nga pala, yung mga shareholder na dati ay kumampi kay Chinsheng. Ang mga shares ay ganap ng nabawi, di ba? Oo, lahat ng natitirang problema ay nalutas na. Kung gayon, ayusin mo ito tingnan kung gaano karaming shares at ari-arian ang mayroon ako, naiintindihan. Hindi muna kami maghihiwalay.
Ang pamilya Qin ngayon ay nangangailangan ng maraming problema na lutasin. Ang paghihiwalay ngayon ay magkakaroon ng masamang epekto sa labas. Sige kung gayon, hintayin natin na maging matatag ang kumpanya bago tayo maghiwalay. Sinabi lang ni Assistant Kiao, ang mga problema ng pamilya Qin ay nalutas na lahat. Kung gayon, mukhang gusto ni Chinzhou na hiwalayan ako. Kung talagang maghihiwalay tayo, ako ay medyo nahihirapan. Si Chinzhou ay talagang isang mabuting tao. Hayaan na, ang pipilitin ay hindi magiging masarap. Ang pagpapahayag ng pag-ibig ay hindi pa sapat na tapat. Dagdagan pa ng lahat ng aking ari-arian. Hindi na, likod lang ang nasaktan. Wala namang problema sa kamay ko. Maliit na bagay lang to. Kaya ko tong mag-isa? Ginang Chin. Huwag mo akong laging tatanggihan. Halika. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang ganda-ganda mo pala. Anong tingin ng tingin sa Qin? Gusto niyang makipaghiwalay. Tinitigan mo ko. May sasabihin ka ba sa Qin? Nahalata niya. Hintay muna natin. Paglabas mo sa ospital, dadalhin kita sa isang auction. Pagkatapos ng auction, sasabihin ko sa'yo. Ano ba talaga ang gusto ni Chinzhou? Sige, papayag ako. Ang ganda mo ngayon. Salamat. Buhok mo. May lipstick. Nararamdaman ko na naman ang pagkabagabag na ito. Mabuti na lang at makikipag-divorce na ako upang malayo kay Chinzhou at mawala ang pagkabagabag. Tara na. Narinig mo na ba, ang auction ngayon, si Meng Xiaoyan ay sasama kay Boss Chin. Itong si Meng Xiaoyan, talagang walang hiya. Noon, ginamit niya ang lahat ng paraan para makapunta sa kama ni Boss Chin. Ngayon naman, walang kahihiyan siya, kumakapit kay Boss Chin, para dalhin siya sa auction. Kung hindi dahil sa kanya, si Meng Meng ang napangasawa kay Boss Qin noon pa. Lumipas na ang lahat. Meng Meng, ikaw lang ang mapagpatawad. Kung ako ang naagawan ng pagkakataon magpakasal, babalatan ko siya ng buhay. Hintayin mo, sa auction ngayon, siguradong mapapahiya ko si Meng Xiaoyan. Boss King. Boss Chin, Boss Lai. Boss Chin, matagal na tayong hindi nagkita. Boss Wang, anong ginagawa mo nitong mga nakaraan? Gusto kong puntahan ang mga exhibit doon. Huwag kang lalayo. Bakit ang mga exhibit na ito ay mukhang mga gamit sa aking General's Manor? Jade pendant na simbolo ng pag-ibig. Ito ay noong mga panahon, ibinigay ng aking ama sa aking ina bilang tanda ng pag-ibig. Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga bagay na ito ay mula sa aking General's Manor. Bakit kaya narito ang mga ito? Baka ang mga bagay sa mundong ito at sa aking mundo ay may koneksyon? Ginang Chin. Napansin kong sobrang seryoso ninyo sa pagtingin sa mga exhibit na ito. Tiyak na alam ninyo ang mga antigong jade na ito. Kayo naman po ang ginang ng pamilyang Chin. Maraming alam at nakita. Ang mga bagay na ito ay bagong hukay na mga kayamanan. Ang pinagmulan at kasaysayan nito, kahit ang mga historiador ay hindi sigurado.
Imposibleng malaman iyan ni Meng Zhaoyan. Pero base sa pagkakakilala ko sa kanya, ayaw niyang mapahiya. Tiyak na magsisinungaling siya, sasabihing pamilyar siya sa mga ito. Huwag ninyo namang pahirapan si Ginang Chin. Ang mga antigong jade na ito ay may mahabang kasaysayan. Tanging ang mga tunay na mayamang pamilyang may kultura o mga pamilyang edukado ang nakakaalam nito. Si Ginang Chin, 2 taon pa lang naman kay Ginoong Chin. Normal lang na hindi niya alam. Ang mga bagay na ito, medyo pamilyar nga ako. Ah, talaga? Kung gayon, dahil pamilyar si Ginang Chin sa mga ito, bakit hindi ninyo kami turuan tungkol sa pinagmulan nito? Hoy, Ginoong Huang! Narito na po kayo. Narinig kong matapos ninyong matagpuan ang mga jade na ito, patuloy ninyo itong pinag-aaralan. Kumusta na po ang pagsusuri? Kagabi lang ko lubusang naunawaan ang mga jade na ito. Pagkatapos ng auction na ito, maayos kong ipapaliwanag sa inyong lahat ang pinagmulan ng mga jade na ito. Sige. Kung gayon, dahil pamilyar si Ginang Chin sa mga ito, bakit hindi ninyo kami turuan tungkol sa pinagmulan nito? Bukod sa akin, may iba pa palang nakakaalam. Madam Chin, ano ba, sabihin mo na. Ang tagal mong hindi magsalita, baka naman. Hindi mo talaga alam ang mga antigong ito. Para lang magpakitang gilas, sinadya mong lokohin kami. Ang jade ng magkasintahan ay mula sa panahon ng Silangang Tang. Ito'y regalo ng isang general na nagngangalang Meng Yan sa kanyang asawa bilang tanda ng pag-ibig. Matapos silang pumanaw, ang bagay na ito ay napunta sa kanilang tunay na anak na babae na siya ring unang babaeng general ng Silangang Tang. Ang mga exhibit dito ay pawang nagmula sa tahanan ni General Meng. Ang iba ay minana, ang iba naman ay galing sa hari. Ang sinasabi niya ay kapareho ng resulta ng aking pagsasaliksik. Alam niya talaga ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Anong pinagtatawanan ninyo? Madam Chin, ang galing mo namang gumawa ng kwento. Ang mga jade na ito, kakakalap lang kamakailan. Wala pang nakakaalam sa mundo kung saan sila nanggaling. Ikaw lang ang biglang nakakaalam? Kami ay nagbibiro lang ng kaunti sa'yo. Talaga namang nagpanggap ka pa. Pasensya na, Madam Kin. Nagbibiro lang kami sa'yo. Hindi namin inakala na dahil lang sa pagmamataas, gagawa-gawa ka ng kwento tungkol sa mga jade na ito. Sinong nagsabing gawa-gawa lang iyan? Ginoong Huang. Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ng sinabi niya kanina ay totoo. Ang mga jade na ito ay tunay ngang nagmula sa Silangang Tang, sa unang babaeng general. Paano ito nangyari? Matagal na pala. Alam na pala talaga ni Ginang Chin kung nasaan ang jade. Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob na pagtawanan at pagdudahan si Ginang Chin? Siguro gusto lang nilang mapahiya si Ginang Chin. Pero hindi nila inasahan na sila pala ang napahiya. Ginang Chin, hihingi ako ng paumanhin para sa kaibigan ko. Hindi nila sinasadya na pag-initan ka. Pero kasi, sasabihin ko ba na sinira ni Meng Zhaoyan ang plano ng pag-iisang dibdib namin ni Chinzo? Pero si Chinzo, hindi naman talaga pumayag sa pag-iisang dibdib noon. Bahala na. Hindi ko papayagan. Hindi ko papayagan na tignan ako ng iba ng ganoon. Pero, noon, ako at si Presidente Qin ay magkakasal na sana. Ginang Chin ay bigla na lang sumingit sa kama ni Presidente Qin. Nagalit ang kaibigan ko. Dahil ipinagtatanggol niya ako. Anong pag-iisang dibdib? Wala talaga akong alaala tungkol diyan. Si Ginang Chin ay pinakasalan si Presidente Qin. Hindi ko lang inakala na noon, si Presidente Qin at si Binibining Zhou ay magkakasal na sana. Kung ganon, ang ginawa ni Ginang Chin ay parang pagsingit sa relasyon, di ba? Kaya pala ang mga kaibigan ni Binibining Zhou ay inapi si Ginang Chin. Kung ang matalik kong kaibigan ay niloko, hindi ko rin siya palalampasin. Ginang Chin, matagal na kitang pinatawad. Sa totoo lang, nais ko ring ipagbunyi ang inyong pagsasama ni Presidente Qin. Pero sana naman mapatawad mo ang kaibigan kong naghangad ng hustisya para sa akin. Basta hindi ako isiwalat ni Chinzo. Mananatili ang pagkakakilala sa'yo bilang kabit. Pero napupuot sa'yo si Chinzo. Paano niya maitatanggi ang paratang sa'yo? Paano ko hindi alam na may plano palang pag-iisang dibdib para sa akin? Presidente Qin. Bakit nandito si Chinzo? Ayos lang ba? Sinabi ng Miss Zhou na dati, gusto niyang magpakasal sa'yo. Ako ang nakasira sa inyo.
Ginoong Chin, hindi ko yon ang ibig sabihin. Miss Joe, ang tatay mo talagang lumapit sa akin. Nag-usap tungkol sa pag-aasawa, pero agad-agad kong tinanggihan. Anong oras ba nagkasundo kami na magpakasal? Nag-usap pa ba tungkol sa kasal? Ganito pala. Hindi pumayag ang Ginoong Chin sa pag-aasawa. Kung ganon, bakit sinabi ni Miss Joe na hindi kasalanan ni Mrs. Chin? Hindi ba sinabi mo na pumayag na ang Ginoong Chin sa pag-aasawa? Ano ba talaga ang nangyari? Miss Joe, ang pangyayari ngayon malaki ang epekto sa reputasyon ko at ng asawa ko. Talagang kakausap ko ang tatay mo. Huwag mong kausap ang tatay ko. Pasensya na, Ginoong Chin. Ang pag-aasawa, ako'y nagpakapalalo. Nag-apologize ako, nagsinungaling ako. Ang dapat mong hingan ng pasensya ay ang asawa ko. Pasensya na, Mrs. Chin. Miss Joe, tandaan mo ang aral ngayon at kapag may nakarinig ako ulit na naninira sa asawa ko, hindi ko siya palalampasin. Maghihiwalay na kami. Bakit pa ako pinoprotektahan ni Chinjo? Sandali. Ginoong Huang, may kailangan ba? Mrs. Chin, nagtataka ako. Paano mo nalaman ang pinagmulan ng mga jade na ito? Paano ko ipapaliwanag? Sasabihin ko ba na ako ang General Meng? Basta sabihin mo lang sa akin kung paano mo nalaman ang pinagmulan ng mga jade na ito. Ibibigay ko ang agimat ng pag-ibig na ito kay Ginang Chin. Talaga? Parang hindi tama ito. Anong hindi tama? Isang pirasong jade lang naman ito. Ibinibigay ko na ito sa'yo. Pero kung ibinigay mo na ang agimat, ano naman ang aking ibibigay? Salamat, Ji Huang. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ko alam ang pinagmulan ng agimat na ito ay dahil ako ay apo ni General Meng. Alam ninyong ako ay apelyidong Meng din. Kahit hindi ko pa nakikita ang mga jade na ito, narinig ko ito sa mga nakatatanda sa aming pamilya. Kaya nga, alam ko. Apo ka pala ni General Meng. Kamangha-mangha, kamangha-mangha. Nakakalungkot naman. Si General Meng, sa murang edad, ay namatay sa digmaan. Namatay sa digmaan. Iyan ang nakasulat tungkol sa akin. Hayaan na, mas gugustuhin ko pang namatay sa digmaan, kaysa sa huli, ay mapatay ng aking pinagkakatiwalaang tenyente. Sinisiyasat ko siya. Siya ay hindi talaga apo ni General Meng. At saka, nag-iba talaga siya pagkatapos kong mawalan ng malay. Siya ba ay talagang ang dating si Meng Xiaoyan? Hindi alintana kung siya man o hindi ang dating si Meng Xiaoyan. Ang pinakamahalaga, ang kasalukuyang siya ang aking minamahal. Nagantay ako ng 1 linggo para lang gamitin ang agimat na ito sa paglalahad ng damdamin. Ngayon, eto na. Naunahan ako ng matanda sa pagbibigay ng agimat. Hindi na ako maghihintay pa. Zhao Yan. May mahalagang bagay ako na sasabihin sa iyo. Tapos na ang subasta. Hihiwalayan na ni Chinjo sa wakas. Kuya, Sumama ka sa akin. Alam ko, naayos na ang mga problema ng pamilya Chin. Hihiwalayan mo na ako. Bakit mo naiisip iyan? ano? Anong hiwalayan? Kuya, bakit ka maghihiwalay? Napakabait ni ate. Oo kuya, kakaligtas lang ni ate sa ating pangatlo. Hihiwalayan mo na siya? Ang sama mo naman. Tama, kuya. Kahit na ginamit ako ni ate noon, galit na galit ako. Pero ngayon, napansin ko, si ate ay talagang iba na, kaysa dati. At tinulungan niya ang pamilya nating Chin sa maraming bagay. Huwag mong hiwalayan si ate. Maghiwalay? Okay lang? Hindi ako. Kuya, kung hihiwalayan mo si ate, susunod ako kay ate. Susunod din kami kay ate. Huwag kayong makialam. Wala akong sinabi. Huwag na natin siyang pansinin. Sa hinaharap, tayo na ang magiging pamilya. Kuya, ikaw sa hinaharap, talagang hihiwalayan mo si ate? Ikaw na lang ang mag-isa. Hindi ako. Anong hindi ang sinasabi mo? Hindi ako. Anong hindi? Wala akong sinabi. Anong wala kang sinabi? Sino ang nagsabing maghihiwalay ako? Hindi ka na maghihiwalay? Wala akong sinabi kailanman na maghihiwalay ako sa kanya.
gusto ko sanang sabihin sa'yo. Mahal kita. Huwag mo akong iwan. Manatili ka sa pamilya Chin. Ituloy mo ang pagiging ginang Chin. Pwede ba? Seryoso ka ba? Dati, ang shares sa Chin Group at ang mga ari-arian sa pangalan ko ang pinakamahalaga sa akin. Pero ngayon, nais kong ibigay lahat ng ito sa'yo. Wala nang mas mahalaga kaysa sa'yo. Sa totoo lang, itong jade pendant na ito, gusto ko rin sanang bilhin at ibigay sa'yo. Pero hindi ko inasahang maunahan ako. Narinig ko na ang jade pendant na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ito rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Kaya, payag ka bang tanggapin ako? Mahal ako ni Chinjo? Gusto kong kumpirmahin ang isang bagay. Anong bagay? Pag mahal, ayaw mo bang iwan siya? Kung sasabihin niyang mahal niya, masaya siya. Kapag hinawakan siya, nagugulo ang puso niya. Ate, ikaw yun. Mahal mo nga siya? Payag ka bang manatili? Payag ako? Ay, ang ganda. Ginang Chin. Mula ngayon, sayo na ang lahat sa pamilya Chin. Ako rin, sayo na. Pero, ay isang bagay akong gustong kumpirmahin. Ano? Kapag hinawakan mo ako, nagugulo ba talaga ang puso mo?